Kaya lang, yun, isa sa tinamaan, si Kabayan. Ano nga yung pinost ko yun sa page ko. May mga nag-comment doon na isa rin ako sa hindi pinalad. Yung asawa ko, ako uuwi na, yung asawa ko buti siya na-renew. Kaya ganyan yung realidad ng mga temporary foreign workers ngayon dito sa Canada. Yun! Malimig na. Wala na, mukhang nung last na lang, weekend, parang yun na yung huling maganda at medyo mainit na weekend. Mukhang winter is here. Malamig na ang temperature ngayon 7. Sa malamig na pagka hindi kayo naka-proper na pagka maglalakad ka sa labas, hindi na siya hindi na siya masaya sa mga matatandang tulad natin. Tulad ko pala. Pero ganun pa man, yung mga ganyan na na-experience natin, normal yan Ang hindi normal, yung nangyari ngayon sa Cebu. Grabe ang lakas ng bagyo na yan. Ano pa pangalan ng bagyo na yan? Hindi ko na nakita ko sa balita. Sa sobrang lakas ng bagyo, inanod yung mga sasakyan. Tapos inanod yung mga sasakyan, tapos hanggang hanggang bubong pa yung baha. Ganun siya kalakas. As of this recording, ang namatay na parang 19, yung nakita ko sa balita. Ingat-ingat po tayo dyan. Usually dati naalala ko nung mga bandang 90s, early 2000s, hindi ako masyadong nakakabalita ng, alam mo yung binagyo yung sa Visayas or sa Mindanao. Nagkakabagyo pero hindi siya yung ganun kalakas. Ngayon parang madalas doon yung tinatamaan ng mga bagyo ngayon, no? Ano meron? Saka pa nun, ang masakit pa nun, yung mga tumatama, talagang ganyan, yung bumabaha, grabe, basta grabe yung nangyayari ngayon sa Kaya ingat tayo mga kababayan, yung sa mga nanonood sa akin. Ingat kayo lagi. Saka sarami na nangyayari dyan ng ngayon. Wala pa rin nakukulong sa flood control na yan. Sila ang punot dulo kung bakit nangyayari ngayon yan sa bansa natin. Yung mga matitinding kalamidad, hindi natin kung maayos yung naayos yung flood control na yan, yung budget na yan, napunta talaga sa mismong proyekto ng gobyerno. Hindi dapat natin dinadanas yung mga ganyang kahit gaano kalakas pa yung bagyo na yan, hindi natin mararamdaman sana yan. Kaya lang wala, napunta sa bulsa ng mga hayop na government officials Kaya wag natin kakalimutan na napapansin ko medyo humuhupa na yung mga galit ng mga Pilipino Wag kayong makakalimot. Lagi nating alalahanin ang ginawa ng mga animal na yan. Pero ang gusto ko ikwento sa inyo, meron pang isang parang puro bad news yung sinabi ko Itong yung nangyari sa isa nating tropa na hindi ko na lang siya papangaranan. Pinost ko to sa yung message namin. Tinanong ko naman siya kung pwede ko bang i-post or gawing vlog yung yung nangyari sa kanya. Sabi niya okay lang naman daw. Dati ko na siyang subscriber. Nasa pa lang daw siya. Pilipinas pa lang daw siya. Binalak niya raw na mag-butcher, binalak niya raw basta yung yung parang ginawa ko rin. Pero ang kinabagsakan niya na trabaho, welder. Ngayon nung raw siya, sinuwerte naman daw siya sa pag-a-apply. Nakakuha daw siya ng employer dito at nakapunta sila as close work permit. Kasi at that time daw, 2023, maluwang pa Alam naman natin yun na maluwang pa yung yung Canada that time So, pagpunta niya raw dito, niya na rin daw, sinama niya na yung kanyang pamilya, tatlong anak, saka yung kanyang asawa. Kasi sabi niya, para makapagsimula na rin daw sila dito kagad ng kanyang pamilya at hindi na manibago. Kasi marami namang gumagawa nun Kahit dito sa amin, nung time na pumunta kami dito sa Canada, meron na ring mga ganon yung kasabay na nila yung kanilang pamilya. Kasi that time,
Hindi mo naman iisipin na ganito yung mangyayari, na alam mo yun, bigla na lang na maghihigpit, papauwi, ganun. Kaya ano raw siya, close work permit. Ang kanyang kontrata daw 2 years. Ang problema, eto na, natapos na yung kanyang kontrata at sinabihan din siya ng kanyang employer na hindi na sila makakapagbigay ng hindi na sila ma-extend or mare-renew ng kontrata. Hindi yan bago sa mga sa mga nanonood sa akin, Hindi yan bago na nangyayari ngayon sa Canada. Yung iba kasi hindi naman nagba-vlog, yung iba naman kasi hindi naman na ikikwento kung ano yung nangyayari sa buhay nila, kasi parang ganyan ang tingin kasi ng mga kababayan natin. Parang failure. Alam mo naman yung ng mga kababayan natin, di ba? Parang hiyang-hiya sa mga ganyang pangyayari sa buhay natin, kasi kumbaga, pride enjoy mo na yung yung nakapunta ka sa Canada, na parang naipakita mo na sa sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo na, dito na ako sa Canada. Pero hindi lahat ganoon. Ngayon, ito yung si kababayan natin na nag-message siya. Nung nakarating daw siya dito, hindi raw niya kagad ako na message kasi alam mo yung busy-busyhan na siya, ganyan. Parang silent subscriber si tropa. Ito nga raw kasi nalulungkot nga raw siya na wala raw siya mapagkwentuhan, ganyan. Bali ang inano niya, nag-message na siya sa akin na na siya, ito na, pauwi na. Tinanong ko ngayon siya kung nag-try siya ng kasi close work permit nga raw siya. Matagal na rin naman daw silang sinabihan ni employer na hindi na sila i-renew. So at that time daw, naghahanap na sila ng kanilang malilipatan. Ang problema, LMIA. Kasi alam niyo naman, 'di ba, pagka LMIA, kailangan meron kang kausap na employer na magbibigay ng LMIA. Hindi na ganun kadaling makahanap ng employer na nagbibigay ng LMIA, sa totoo lang, kasi naghigpit na rin si Canada sa pagbibigay ng LMIA dahil nga sa mga yung mga yung mga reklamo ngayon na bakit daw nagpapakahirap yung mga employers na kumuha ng mga imigrante. Pwede naman daw kumuha ng mga local na mga applicants. Ewan ko kung anong iniisip nila sa ganun. Ang pinaka-apektado yung mga natin, mga temporary foreign workers na kababayan natin. Sila ngayon yung nagsasuffer sa ganyan. Hindi mo naman kasi masisi yung mga locals, yung mga taga rito sa Canada na ang nirereklamo nga nila yung, 'di ba, yung mga bagong Canadians daw, yung mga high school, yung mga bagong graduate, hindi na makahanap ng trabaho. Pero sana nila doon, hindi naman lahat na buong Canada ganun. Siguro sa Toronto, sa mga malalaking cities, ganun siguro. Pero sa mga rural areas tulad dito or kung saan mang lupalop ng Canada na liblib, hindi naman madaling makakuha ng aplikante yung mga employers, lalo na yung sa mga mabibigat na trabaho. Ang inaano kasi ng mga Canadians, yung mga Tim Hortons, ganun, bakit daw kumukuha pa ng mga immigrants? Hindi naman kasi yun yung target sana ng LMIA, ang target niya mga yan, yung sa mga mabibigat na mga blue collar jobs. Yun nga, yung pagpo-butcher, pagwe-welder. Kaya lang, yun, isa sa tinamaan si kabayan. Yung pinost ko yun sa page ko, may mga nag-comment doon na isa rin ako sa hindi pinalad, yung asawa ko, ako uuwi na, yung asawa ko buti siya na-renew. Kaya totoong nangyayari na ganyan yung realidad ng mga temporary foreign workers ngayon dito sa Canada, na merong hindi siswertehin na makakapag-stay dito at magiging permanent resident. Meron talagang mga mamalasin na mawawalan ng trabaho, mapapauwi, yung mga ganyan. Kung isa ka man dito sa kabayan, kung isa ka man dito sa sinasabi ko, be strong lang. Baka hindi para sa iyo ngayon ang Canada. Kung kunyari ikaw ay uuwi na ganyan. Meron pwede ka namang bumalik at mag-try uli. Kapag nandun na yung time na darating din yan yung magluluwang uli. Kasi sa ngayon, nasobrahan ng dami ng kinuha
ng mga temporary foreign workers, sobra yung mga kinuha nila mga estudyante, international students na nakasama sa sa flow ng economy ng Canada. No? Yun lang. Sana sana sa mga kababayan natin na malagpasan niyo tong problema na to, no? Ito na yung asawa ko. Ako yung magpapaalam na, Like, share, subscribe, yung mag-alam yun eh. Sina paalam.